Hallelujah. Sino po dito ang masaya ngayong umaga? Ha? Dapat alam natin na every day in our lives ay masaya tayo. Amen? Sapagkat sa tulad ng ating series po na for the month of September, last na po ng week ng September, right? At ang series po natin ay Extraordinary God, na kung saan sinabi nga sa unang Korinto, sapagkat ang inaakala ng taong kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Ito natin dito na ang series natin ay marami na. Nung first week pa lang si Juan Bautista, sumunod si Isaias, sumunod si Jonah. Okay, itong pang-apat na ito, meron tayong mga ordinaryong tao na kung saan ay naging extraordinary sila, nagtagumpay sila. Pambihirang tagumpay dahil meron silang extraordinary God. Diba? Lagdingkod sila sa extraordinary God. Pero kung titignan natin sila, parang mas malala pa sila kaysa sa atin. Katulad ni Abraham. Di po ba? Si Abraham po ay isang liar. Nagsisinungaling po siya. Ilang beses po siya nagsinungaling. Si Jacob, mandaraya. Ilang beses, dinaya niya ang kanyang kapatid na Esau upang mapunta sa kanya yung blessing ng kanyang tatay. Si Moses, mamamatay, tao. Di ba? Makita natin. Marami pa. Sino pa ba yung mga talagang tao na mas masahol pa mga tao yun, pero ginamit ng Panginoon, naging extraordinary people because they have extraordinary God. Kaya inihikayat po tayo ng Diyos na magagamit Kanya. Naniniwala po ba kayo na magagamit po kayo ng Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, be extraordinary. Kasi yun po ang katotohanan na tayo po ay pinili ng Panginoon at alam mo na gagamitin ka ng Panginoon. Sabi ko siya, kung titignan mo nga yung mga binanggit ko kanina, mga katauhan o character in the Bible, na talagang, mas grabe pa sa akin to, pero ginamit ng Panginoon. Kaya, sa buhay natin, hindi mo pwede na walang gamit ang Panginoon sa buhay mo. May layunin sa iyo ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit nung panahon, mga apostol, wala po silang kakayahan, lalo si Peter, na sinasabi nga sa Gawa 4:13, nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan. Sino po ba si Peter? Isa pong mangingisda. Ano po? At nang malamang sila yung mga taong walang pinag-aralan, at mga karaniwan lamang, inamangha sila at kanilang nakilala na sila yung mga kasama ni Jesus. Walang pinag-aralan, namangha sila sapagkat grabe silang magsalita. Tignan po natin, highlights po natin. Kasama ni Jesus. Sino po kasama nila? Na sabi doon, ito yung mga kasama ni Jesus to eh. Ibig sabihin, kapag po kasama natin yung extraordinary God, na kahit ikay walang pinag-aralan, na kahit ikay tingin mo walang halaga ang buhay mo, pero pag kasama mo si Jesus, magiging extraordinary people ka. Sino po dito masasabing kasama ko ang Panginoon? Di ba? Kaya we are extraordinary because of Jesus. Kaya nung nakita nila, ibang klase ito si Peter saka si John, hindi naman ito mga nakapag-aral. Pero bakit ganun sila magsalita? Bakit ganun sila mga kumilos kung saan dainaig pa nila yung mga pinag-aralan? Ano sabi? Dahil ito yung mga kasama ni Jesus. Kaya wag po nating mamaliitin pag I'm a Christian, pero bakit wala kang tiwala na ikay bilang isang Kristiyano na tinatawag natin na kasama natin ang Panginoon? Dapat magkaroon tayo ng ibang pagtingin sa sarili. Lalong-lalo na, naniniwala po ba kayo muling nabuhay ang ating Panginoon? Kaya nga sabi nga sa Bible, kung hindi na muling nabuhay ang ating Panginoon, walang silbi itong ginagawa natin. Yun po yung nakita ng mga apostol at lalong naging daan sa kanila na yung pinagagawa ng Diyos, na gamitin sila ng Diyos, ay gamitin, hindi sila matakot o magkaroon sila ng tunay na pagsamba sa Panginoon dahil mismo nakita nila muling nabuhay ang Panginoon. At mangyayari yun sa mga lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kaya po, ang sabi po dito sa Gawa 4:1-2,
Habang si Pedro at si Juan nagsasalita pa sa taong bayan, lumapit sa kanila ang mga pari, ang pinuno sa templo at mga Saduseyo, na lubhang nayayamot sapagkat nagtuturo sila sa mga tao at nagpapahayag na kay Jesus ay may muling pagkabuhay sa mga patay. Kaya ang mga Kristiyano noon, hindi po sila takot eh. Kahit sila po ay walang pinag-aralan, kahit sila po ay tingin na, makikinig ba ako dyan? Wala naman degree holder yan. Bakit? Kasi mismo sila, yung kanilang pag-asang buhay, dahil muling nabuhay si Kristo at mamang nakita ni Leon na muling nabuhay yung Panginoon, mangyayari sa ating lahat. Kaya extraordinary tayo. Bakit? Ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay muling bubuhayin ng Diyos sa huling araw. Sa mga ano lang po yun ha, sa mga sumasampalataya, ang mga nakay Kristo. Hindi lahat po, mabubuhay pero may kaparusahan. Yung mga sumasampalataya sa Panginoon, ibang-iba po. Na saan, hindi na po maghihirap kasama ng Panginoon at makakaranas po ng walang hanggang kapahingahan. Kaya we are extraordinary. Dito pa lamang, lalong-lalo na po pag nahayag ang karangalan at kadakilaan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya masasabi po natin, na hindi naman natin nakita na muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo 2,000 years ago, pero hindi po natin maipagkakaila na buhay ang Diyos sa ating pamumuhay. Amen? Sino makapagsasabi na patay ang Panginoon sa buhay niya? Wala, di ba? Pero kaya natin, may boldness, sabihin mo, makakaya natin na buhay si Jesus sa buhay ko. Amen? Kaya hindi pwedeng, hindi ko man nakita yung muling pagkabuhay. Hindi naman kailangan nyo na makita mo yung talagang aktual na pagkabuhay niya. Yung masabi mo lang at malaman mo sa buhay mo na nararanasan mong buhay ang Panginoon every day in your life. Tama? Sapat na yun. Kaya tayo extraordinary kasi nga alam natin na buhay ang Diyos at muli tayo mabubuhay. Mayroon po ako isang kwento para mapatunayan. At po yung nangyari po sa Amerika. Si Joey po ay meron po siyang sakit sa pagsasalita. Umaga, uutal-utal. At siya po isang Kristiyano, at yung church po nila ay nagkakaroon ng financial difficulty. Saan may finances na problema sila. Kaya yung pastor nag-iisip, habang naglalakad siya, nakakita po siya ng storeroom. At nakakita po siya ng Bible. At sabi niya, ang daming Bible, ang daming box na Bible. At sabi niya, siguro itong isa sa mga paraan upang matustusan o makatulong sa finances ng church. Kaya po nung nangyari po noon, pumunta siya sa congregation at sinabi niya, alam niyo po ang ating church may financial difficulty. At meron po tayong mga Bible doon sa storeroom na napakarami, mga boxes. At sa pagkakataong ito, ibebenta po natin. Sabi gano'n ng pastor. Ang isa po ay $10. Okay. Equivalent po sa atin ngayon, magkano? 560? Palitan po ba? Di ba? $10. Tapos sabi niya, para po maibenta po dito, kailangan may mag-volunteer. Ayan, mag-volunteer. Sino ba mukhang salesman? Si Tatay Rose. Salesman. Nagtaas agad si Tatay Rose. Salesman ng San Miguel. Wow, palakpakan. Siyempre, San Miguel ng salesman, matindi itong magbenta. Tama? Sino pa po? Sino pa po yung gusto volunteer? Ayan. Sino pa ba dito? Si Tatay Arnold. Isa siyang salesman naman ng Nestle. Palakpakan, Nestle. Siyempre, malaking kumpanya no? Palakpakan sila. Talagang magaling magbenta. Ito na, sabi, sino pa pong gustong magbenta ng Bible? Biglang nagtaas si Joey. Pastor, ako po, pwede po bibenta. Kasi nga may difficulty sa pagsasalita Kasi gulat siyempre yung mga tao, paano magbibenta to? Di ba? Yung ganon. Pero dahil nga volunteer, ang nangyari, walang magawa ang pastor. Sige. Sabi nga ng pastor, sige Joey, magbenta ka ng Bible. Ayan na. Hindi 2 weeks, magre-remit na siyempre, ng mga pinagbentahan. Unang-una, si Tatay Rose, isang salesman ng San Miguel. Sabi nga nun, Tatay Rose, magkano po na ibenta nyo? Nakabenta po ako ng 50 pieces
na Bible. Ilang dollars yun? Sino magaling sa math? Ha? $500? Tama ba ako? Tama. Tanong niyo ako yung magagaling sa math dyan. Okay. Punta naman dito napunta ako. Sino ba? Si Tatay Ador. Tama ba ako kanina? Ano sabi ko kanina? Sa Tatay Ador, tama? Sa Nestle, sabi nga ganon. Nag-remit, $1,000. Magkano po? Ilang naibenta po? Na Bible? Sino may calculate? 100 pieces, di ba? Hindi palakpakan. Ang dami. Eto na si Joey. Nag-remit. Magkano ni-remit ni Joey? $2,500. Taka sila. Isang salesman ng San Miguel Beer, salesman ng Nestle, na daig pa ni Joey. Hindi nagtaka sila. Paano nangyari yun? Siya pa yung may pinakamalaking na ibenta. Hindi tinanong nila si Joey. Sabi ng pastor, Joey, paano mo nagawa makapagbenta ka ng Bible? Sabi nga, alam naman nila, hindi naman madirekta. Alam naman nila kung bakit na gano'n. Sabi ni Joey, Pastor, ito po ginawa ko. Pray muna po ako. Ayan, pray muna ako. At pagkatapos pray, lumabas po ako ng bahay. Pagkatapos ko lumabas ng bahay, nagbebenta na po ako. Ang sabi ko po, babasahin ko itong Bible sa inyo o bibili kayo. Ayaw nang magbasa. Huwag mo nang basahin. Sabi, bibili na lang ako. Parang hindi na gets. Ano ibig sabihin? Even tayo ay may kahinaan, pero gagamitin ni Lord yan dahil may extraordinary God ka. Amen? Totoo po nangyari yun. Kaya nga po, hindi po natin pwede idahilan. Bakit? Kasi nga may plano at layunin sa iyo ang Diyos. Even kung may kahinaan ka, even may problema ka sa pagsasalita, may layunin at plano sa iyo ang Diyos. Sabi mo sa tabi mo, may plano at layunin sa iyo ang Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi ka gagamitin ng Panginoon. Kasi dahil tayo magagamit ng Panginoon, lalong-lalo na po sa labanan sa ating buhay. Lahat tayo may labanan eh. Ano mo? May labanan tayo sa pera. May labanan tayo sa trabaho. May labanan tayo sa pag-aaral. Ano? At maging sa sarili natin, unang-una may labanan eh. Dito nga lang, pag pumunta natin dito, may labanan na eh. Sisimba kaya ako? Labang ka agad eh, no? Kasi may akong gagawin eh. Ang daming labang ka agad. O sa susunod na lang kaya. O ako kaya, magbabasa ba ako ng Bible? May labanan lagi. Everyday, lalo po sa araw-araw na ating labanan. Huwag po natin tandaan ang ating pong laban ay lagi sa Spirit. Yung katamaran, Spirit po yan. Basahin ko po sa Ephesians 6:10-11. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuotin nyo ng buong kasuotang pandigba ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Ang kalaban po natin, dyablo. Spirit. Ang nag-aakusa sa atin, wala ka ng pag-asa. Hindi mo kaya. Yung laban na meron ka, talo ka. Yan lagi ang accuser, ang kaaway. Ang ating kalaban, spirit lagi eh. Marami ka ng kabalbalan na nagawa. Marami ka ng nakaraan mo. Naku, ang dami mga problema eh. Ang dami mga kasalanan na nagawa. Yan ang mga sinasabi ng kaaway. Di po ba? Yan po ang madalas sinasabi sa atin ng Panginoon, ng kaaway. Pero pa ang Panginoon, sasabihin sa iyo, gagamitin kita. Mananalo ka sa laban. Yan ang Panginoon. Lagi nagbibigay na lang na mabubuting bagay sa atin. Magsasalita ng mabubuti sa lahat sa atin. Take out lang ha. Ang Diyos lagi nagbibigay pag-asa at kalaban natin ay demonyo. Minsan po kasi nakakarinig ako sa isang bahay. Dahil nga daw, ang spirit ang ating kalaban, ang tinawag sa asawa niya, demonyo ka talaga. Huwag niyong sasabihin po yun ha. Kasi nga, spirit ang labanan, pero magagalit sa inyo asawa nyo. Di ba? Madalas ganyan. Spirit, sabi ni Pastor, spirit daw ang labanan. Ay, di ba demonyo spirit?
nag-aaway kami ng asawa ko, spirit ang labanan, demonyo ka, huwag po niyo sasabihin yun. Mag-aaway kayo lalo. Ibig sabihin, yung spirit ay labanan, idaan po natin sa pananalangin. At ang ating pananggalang o armor ay ang ating Panginoon. Ayan. Kaya nga sa bawat laban natin, saan tayo malakas? Sa pananampalataya, sa pananalangin, yung pagiging Kristiyano mo. Bakit ko po nasabi? Sabi dito sa Roma 8:31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito kung ang Diyos ay kakampi natin? Sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Natatalo ba ang Diyos? Kung siya'y kakampi mo, sino ang makakatalo sa'yo? Ito maganda eh. Hindi ba nagsisimula ang laban, panalo ka na eh. Parang, imposible yung pastor, di ba sa boxing, hindi pa nagsusuntukan, panalo na. Kasi nga, bakit? Ang kakampi mo ay hindi natatalo. Ang kakampi mo, ang bandila ng tagumpay. Amen? Kaya anuman laban ng buhay mo, kapag kasama mo si Jesus, kapag ang laban ng buhay mo, lumayo ka kay Jesus, talunan ka talaga. Kasama mo nga eh. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa atin, ang siyang lalaban, bakit ka matatalo? Bakit kaya, nasabi ng Panginoon, dahil mahal tayo ng Diyos. Di ba? Pag ikay pinaglalaban ng isang tao, di ba, madalas, dahil mahal mo eh. Lalo pa kaya ang Diyos. Ano sabi dito sa Roma 8:37? Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya sa atin ay umiibig. Grabe. Kaya nga si Jesus namatay nung tayo makasalanan. Kasi bakit? Because of love. At ang pag-ibig na yan, unconditional. Pastor, ang dami kong laban sa buhay kasi makasalanan ako. Walang problema, kaya nga namatay siya para sa iyo, para dyan eh. Dahil mahal ka niya. Naniniwala po ba kayo na mahal tayo ng Diyos? Kaya wala dapat po tayong, hindi ko kaya, bakit? Mahal ka ng Diyos kahit ano ginawa mo. Ang gusto ng Panginoon sa atin, magtatagumpay tayo mula sa pagiging ordinary to extraordinary. Kaya nga iba tayo mananampalataya eh. Kasi nga bakit? May problema tayo, nakangiti pa. May problema tayo, masaya pa. May problema tayo, nagsisimba tayo, nagwo-worship tayo, nagtapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Nagkakagulo na ang bansa natin, pero ang ginagawa natin, nagpipray tayo, nagwo-worship tayo, Lord, thank you. Sa iba, magti-thank you ka pa? Hindi na. Iba nga kasi tayo eh. Alam natin, yung labanan natin, pagkasama mo ang Diyos, kasama natin ang tagumpay. Kaya nga, kahit anong gulo ng ating bansa ngayon, hinihikayat ko po kayo manalangin. Kasi diyan tayo manalakas. Kikilos ang Panginoon. Naalala ko po si Haring, yung pinsan ni Isaiah na kung saan, inaalipusta ng Assyria ang mga Israelita. Yan si Uzziah, si Haring Uzziah. Inaalipusta. Sabi niya, ano ba yung Diyos nyo yan? Yung ba ay Diyos, lahat ng Diyos nga, kinalaban namin, tatalo namin, kayo pa kaya? Siyempre, di ba, nanalangin si Uzziah. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po kami dahil kayo po ay naalipusta yung pangalan niyo. Anong ginawa ng Panginoon? Ito maganda. Hindi pinakilos ng Diyos ang mga army ng Israelita. Ang pinakilos ng Diyos ang kanyang angels of army. Natalo nila ang mga Assyria na hindi kumikilos ang mga Israelita. Napatay pa yung hari nila. Ganon magpatagumpay ang ating Panginoon. Ay, Lord, walang mangyayari sa amin, sa bansa namin. Huwag kayong mag-alala. Yung army ng angel ng ating Panginoon, ipadadala yan. Hindi mo na kailangan kumilos pa. Basta maniwala at manampalataya ka sa Panginoon. Ano sinasabi sa atin? Extraordinary tayo, pero meron tayong extraordinary God na kung saan, katulad nga po, noong nakarang 3 katauhan, meron tayong si Josue. Kilala niyo po ba si Josue? O Joshua? Kilala niyo po ba yan? Yung nagbabasa dito ng Bible. Sa buong buhay po ni Josue, puro labanan. Kasi po sila yung lumabas sa Ehipto na kasama ni Moses na kailangan nilang conquerin lahat ng mga lupain na sasakupin nila. Kasi nga lupang pangako kaya lahat may labanan. Kaya sa buhay po ni Josue, laging may labanan. Laging may laban sa buhay niya. At sa atin po, meron po tayong battle, pero sinisiguro ko po sa inyo, yung battle nyo, mananalo kayo, walang katalo-talo. Bakit? Kapag ibinigay mo sa Diyos ang laban, ang Diyos ang lalaban sa battle mo. Amen? Yan po ang mensahe ng Panginoon. Introduction pa lang po yung kanina. Sabi, let go, the battle
is the Lord's. O, bitiwan mo ang laban ay sa Panginoon. Alam niyo kung bakit po tayo hindi manalo-nalo? Pinipilit po natin magwagi sa pamamagitan ng ating might, ng ating talino, ng ating kakayahan. Kaya marami po natatalo sa laban, sa buhay, kaya ko to. Yan, lalo mga tayo, no? Kaya ko to, mapagtatagumpayan ko to. Kaya naging problema is puno tayo ng alalahanin, puno tayo ng stress, puno tayo ng disappointment, puno tayo ng alin. Mga bagay na, hindi naman siguro talaga ako mahal ni Lord. Siguro mahina ako kay Lord. Bakit? Kasi nga pilit mong ginagawa, sinosolve ang isang problema o battle sa buhay mo na hindi mo kasama ang Diyos, hindi mo ibinibigay. Kapag ibinigay mo ang laban sa Panginoon, wala makapagsasabi, Pastor, talo ako, kasama ko si Lord. Hello? Baka iba kasama mo. Pag si Lord ang kasama mo, ibinigay mo yung labang yan, tiyak ang panalo. Nangyari po yan sa Deuteronomy 3:21-22. Ang sabi po sa ating key verse. At aking inutos kay Josue ng panahong iyon na sinasabi, nakita ng iyong mga mata ang lahat ng ginawa ng Panginoon mong Diyos sa 2 hari. Kasi nga 2 hari po ang lumipas pa po noon. Ito, gayon ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng mga kahariang iyong daraanan. Kasi yung 2 kings tinalo ng Panginoon. Nakita yon ni Moses at ni Josue. Ang sabi dito, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, ang linaw, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat ang Panginoon, ang inyong Diyos ang makikipaglaban para sa inyo. Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya battle, pero gagawin niyang battle para sa iyo. Dahil bakit? Mahal ka ng Diyos. Ganun ang Panginoon. Pag mahal tayo ng Panginoon, walang makaka-snatch sa kanyang kamay, sabi sa kanyang salita. Tayo nasa paligid ng kanyang pag-iingat. Ang madalas lang tayo ang lumalabas doon sa pag-iingat ng Panginoon. Kaya ko to. Ayoko muna mag-church kasi may problema ako. Sosolving ko. Lalo kang lumalayo. Pag ibinigay mo yung laban na yan, bitawan mo na, ibigay mo sa Diyos. Alam niyo po ba ang pangalang Josue o Joshua means God is salvation. Ang Diyos ang tagapagligtas. Kaya naranasan po ni Josue yun, na ang Diyos ay tagapagligtas. Unang-una, sino yung makikipaglaban sa atin? Ha? Parang, si Pacquiao, hindi po si Pacquiao. Ang Diyos. Okay. Baka magaling sa muntok yun, Pastor. Hindi po, kundi ang Panginoon. Ang maganda sa Panginoon, wala kang talo. Oo, totoo yun. Sino po naniniwala na lahat ng laban ng Panginoon na talo? Wala. Walang katalo-talo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ang lalaban sa iyong mga gera. Let God fight for your battle. Sabihin mo, ibigay mo. Huwag mo nang hawakan. Ibigay mo sa Kanya, pakawalan mo yung battle na yan. Kasi bakit unang-una nagbibigay po yan ng kapayapaan? Madalas po tayo ganyan. Sino nananalangin, di ba? Lord, may problema ako. Pero once na ito na ibigay mo na sa Panginoon, ang gaang-gaang ng pakiramdam mo. At ang pakiramdam mo, Lord, panalo na ako. Kaya ang sabi sa Panginoon, kapag kayo nananalangin, magpasalamat na kayo. Bakit? Na tinanggap nyo na. Kasi ganun si Lord. Pag tayo nanalangin, dapat iwawaksi mo ang iyong pagdududa. Ano kaya madalas hindi tayo manalo sa laban? Naibigay mo nga kay Lord, Lord, sa'yo na to. Pero may pagdududa. Mananalo talaga kaya ako? Madalas tayo gano'n, di ba? Lord, nanalangin ka, Lord, kailangan ko ng finances. May financial problem ako. Lord, ibigay ko sa iyo. Pero, bibigay kaya ni Lord? Mas katabi ko yung Bombay. Dito na lang ako, mas malapit. Di ba yung mga ganon? Nasaan yung pagtitiwala? Tanggalin mo yung pagdududa. At nangyari po yan mismo kay Josue. Paano po nangyari yon? Sabi dito, nangyari nga ang pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon ay nagsalita kay Josue, na anak ni Nun, na lingkod ni Moses, na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa hordang ito, ikaw at ang buong bayan ito hanggang sa lupain ng aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bakit ko ba sabi po iwaksi ang pagdududa? Halimbawa po, ganito na lang, para mas malinaw. Si Nelson, driver po ng isang CEO. Di ba yung mga magagandang kumpanya dito sa atin?
Mga diskaya. Hindi po yun. Hindi yun. Yung CEO ng isang lugar, na isang kumpanya, ano ba, sa mga Procter & Gamble, yan. CEO, driver po si Nelson. Habang nagdadrive po si Nelson, inambush yung CEO. Patay, bang, patay. Bago mamatay yung CEO, sabi kay Nelson, ikaw na ang magiging CEO ng Procter & Gamble. Sa tingin niya, ano yung mararamdaman ni Nelson? Naku naman, sir, driver lang ako, sir. Ang gagawin niyo akong CEO. Ganyan ang nangyari kay Moses saka kay Josue. Moses naman, di ba, lingkod mo lang ako eh. Hindi naman ako yung kinakausap directly ni Lord eh. Hindi naman ako yung nanalo nga ako sa Amalekita, pero ikaw yung nanalangin, itinaas mo yung baston, kaya ako nanalo. Wala ka na, Moses. Nakita niyo yung pagdududa? Pero ang sabi ni Lord, gagawin kita, ikaw ang mangunguna sa Israelita. Hindi sinabi ni Lord, dahil magaling ka, dahil matalino ka. No, sinabi ni Lord, dahil may magagawa ka at kailangan mo maging extraordinary people dahil kasama mo ko na ako ay extraordinary God. Yan ang number one kasalanan natin, di ba? Yung pagdududa. Sa kakayahan natin, hindi mo na katulad mo, pastor. Na talagang, hindi mo katulad na, iba, di ba? Wala mo akong pinag-aralan. Gagamitin ako ni Lord. Ang sama-sama nga ng aking ginagawa eh. Pero tanungin ko, naniniwala po kayo na gagamitin kayo ni Lord? Ha? May iba, dadalawang isip pa rin eh. Muli ko yung tatanungin, naniniwala ba kayo na gagamitin kayo ni Lord? Iba, nagdududo pa rin, pastor, maya-maya, mga 10 minutes. Kasi bakit? Kasi nga, hindi mang, anong basahin natin ulit? Hindi naman sinabi doon yung mga kakayahan, kundi pinili ka. Lahat tayo pinili ng Panginoon. Bakit? Hindi mahalaga kung ano sinasabi ng iba. Ang mahalaga kung ano ang sinasabi sa iyo ni Lord. Pinili kita dahil may kakayahan ka. Dahil ang kapangyarihan ko, ang gagamitin mo, hindi yung mga kakayahan mo. Ganon si Josue, may duda siya. Lord naman. Kaya yung unang battle sa ating buhay, duda eh. Yung lagi ka nagdududa. Mga barkada ko, lagi pagduda ka, lagi kang nagdududa. Sabi sa'yo, adik ka ba? Bakit? Lagi kang duda eh. Tamang duda ka. Yung lagi ka na nag-iisip, kaya ko ba? Iwaksi po natin yan. Kung gusto mo manalo sa laban, ibigay mo sa Panginoon, huwag ka magduda, magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Kasi pag nagtiwala ka, Lord, ikaw na bahala. Ganon. Kaya kapag sabi ni Lord, ibigay mo sa akin, di ba yung givers natin kanina? Si Lord ang makikipaglaban, naniniwala kayo? Kung naniniwala ka, walang duda. Bakit? Ang duda kasi, ito yung bagay na wala tayong matatanggap sa Panginoon. Nagpe-pray ka, nagdududa ka, hindi binibigay sa'yo dahil nagdududa ka. Ano po sabi sa Santiago 1:6-7? Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hihipan at pinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Kapag nagdududa ka pala, wala kang matatanggap sa Panginoon. Bakit? Kawalan po yun ng pananampalataya. Pero marami sa atin gusto maranasan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sino dito gusto makaranasan ng kapangyarihan ng Diyos? Pero pa nagsasabi nito, parang hindi yata mangyayari. Mahina ako kay Lord. Ang dami kong ginawang kabalbalan eh. Walang ganun kay Lord. Walang pagdududa. Dapat may tiwala ka. Bakit? Kasi pag nagdududa ka, may takot ka. Tama? Naduda, takot ka. Bakit? Kaya nga natatakot ka. Ito maganda sa Panginoon. Ang utos ng Diyos ay nag-aalis ng pagdududa at takot. Pag inutusan ka ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang magduda. Bakit? Ang sabi po sa Josue 1:9, hindi ba't inuutusan kita, sabi kay Josue, ng Panginoon, ika'y magpalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manlupaypay. Sabi, grabe, huwag ka na matakot, huwag ka na uupo-upo dyan, o wala kang kagana-gana ang buhay mo. Hindi tumayo ka. Ang sabi dito, ito pinakamaganda, ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon.
Yun ang pinakamaganda. Hindi ka lang inuutusan. Halimbawa, utusan ko ang isang tao doon, punta ka doon sa malilim na lugar, sa bundok. Di kita sasamahan. Matatakot, magdududo. Ewan ko nga, baka may makasalubong ako doon na pumatay sa akin. Tama? Pag si Lord ang nag-utos, nuutusan kita, huwag kang matakot, huwag kang manglupaypay. Bakit? Dahil sasamahan kita, ang kasama mo ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng tagumpay. Amen? Kaya pag inuutosan ka ni Lord, ibigay mo sa akin ang laban, ibigay mo. Bakit? Kasi kasasamahan ka niya sa laban na yun. Hindi yung, bigay mo sa akin ang laban, bahala ka na sa buhay mo. Walang ganun. Si Lord kaya sinasabi kay Josue, nung panahon na yon, alam ko naman na ikaw ay dati ka lang body-body ni Moses na aking lingkod, pero huwag kang mag-alala. Inuutusan kita dahil alam ko magtatagumpay ka dahil sasamahan kita. Sino ngayon na may makabattle sa buhay natin? Lahat tayo, di ba? Pero huwag kayong matakot. Kung alam mong kasama mo ang Diyos at ibigay mo ito sa Kanya, huwag mong pagdudahan ang ating Panginoon. Piliin mo magtiwala sa Panginoon. Piliin mo huwag magduda sa sinasabi ng iba. Lalo tayo, apektado tayo sa mga nakapaligid sa atin. Tama? Hindi mo yan kaya. Yung buhay mong yan, magbabago pa. Hello? Ganun ang mga kaaway, di ba? Ginagamit ang ating mga sa paligid, mismo sa loob ng tahanan. Ginagamit yan. Hindi mo kaya ang laban na yan. Lalo yung laban na yan, nako, dahil kagagawan mo yan, yan ang nangyayari. Saka isa pa sa nangyayaring pagdududa, we are comparing ourselves to others. Katulad, sabi ko kanina, hindi mo ako katulad pastor. Kasi ikaw pastor, ano ka eh. Kung alam nyo lang ang buhay ko, masasabi nyo lang, ay buti pa yung buhay ko kaysa kay pastor. Stop comparing yourself to others. Yan ang nagiging problema eh. Hindi ko kaya kasi magaling magsalita yan eh. Hindi bubulol-bulol. Kasi may pinag-aralan, engineer yan. Ako ay engineer lang dati. Dahil taga-inom lang ako ng gin. Ito, iba yan. Di ba? Doktor yan. Ako'y konduktor po ako ng bus. Hindi po ako po pwede. We are stop comparing each other sa iba. Ourselves to others. Bakit? Kasi yun ang nagpapaduda sa atin. Hindi naman kinumpare ni Lord si Josue, di ba? Kasi gano'n nangyari kay Josue. Iba, si Moses, di ba yung minute mo sa Sanay, Mount Sanay, siya yung nagliwanag ang mukha, hindi naman ako yun eh. Sa atin gano'n eh. Hindi ko kaya magtagumpay kasi iba siya, mayaman siya, mahirap ako eh. Hindi, ma-influensya siya ako, hindi siya magtatagumpay. No, kung sino ang kasama mo, yun ang mahalaga. Amen? Sino kasama ang Panginoon sa laban? Amen. Hindi mananalo ka, hindi ka matatakot, hindi ka magdududa. Ano pangalawa, bakit? Pag pinili natin ang Diyos, ang mahalaga, hindi yung sinasabi ng iba, huwag mong pagdudahan kahit tayo nagkakamali. Yun pa yung madalas eh. Kasi kaya ako nagdududa sa pangako at hindi ko kaya laban kasi nagkakamali pa rin ako. Diba? Kasi nagkamali kasi ako. Isang buhay ko noon, punong-puno ng pagkakamali. Pag binila mo 1 to 10, 1 lang ang tama, 9 puro mali. Kaya nagiging dahilan ng pagdududa natin eh. Na tayo ay sasamahan ng Panginoon sa ating laban. No. Ano po, nangyari din po ito kay Josue. Dahil nagkamali si Josue. Nung panahon pong yun, papunta po sila sa bayan ng Ai o Ai, mga bahala kayo sa pagkakatawag, Ai o Ai, nagpadala po ng espiya si Josue, sabi. Punta ka doon. Puntahan nyo kung ano mga nangyayari doon sa Ai. Pumunta espiya. Sabi, lingkod namin Josue. Konti lang yun. Kayang-kaya natin yun. Maning-mani. Kasi sa dami nilabanan, malalaking bansa po yun. Yung nangyari po sa Jericho, bago nag-Jericho, yun po yun. Tsaka sa Ai. Grabe yung nangyari sa Jericho, di ba? Pero pinagtagumpay sila ng Panginoon. Pero sabi ng mga pinadala niya spy, ayun ako, chicken, maning-mani. Sabi nga, magpadala na kayo 2,000 o 3,000 kawal. Kayang-kaya na yun. Nagpadala na. Ito nangyari. Nagsitakbuhan ang mga Israelita at may napatay pang 36. Sabi niya, anong nangyari? Yung malalaking bansa, natalo natin yung gera, yung labanan, ito napakaliit. Bakit po? Kasi po, hindi po sumanggunin si Josue sa ating Panginoon. Madalas tayo ganon. Maliit lang itong problema ko, kayang-kaya ko na. Ba't ako magpe-pray? Ganon tayo eh. Pag maliit ang problema, pero yung mga maliliit na problema, yun ang maraming damage sa atin.
Yung pagtitiwala sa sarili. At mabigit pa yung kasalanan niya na kumuha siya ng isang bagay na hindi dapat kinukuha. Yun yung nangyari kay Achan. Sabi ni Lord, wala kayong kukunin sa unang pas na labanan nila. May kinuha. Tinago. Doon, kasalanan po yun. At ganito po ang nangyari sa Joshua 7, 7 and 10. At sinabi ni Joshua, O Panginoon Diyos, bakit mo pa pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay lang kami at puksain ng kamay ng mga Amoreyo? Sana'y nasiyahan na kaming naninirahan sa kabila ng Jordan. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, tumayo ka. Bakit ka nakadapa? Kapag po tayo ay natatalo sa labanan, ano nangyayari? Halos nakalugmok na nga tayo, no? Ayoko nang tumayo, talong-talo na buhay ko. Tama? Ayoko nang gumising, ayoko nang kumain, ayoko nang lumabas ng bahay, ayoko nang mag-church, ayoko nang gawin ng mga bagay na bakit? Talunan. Ganyan ang nangyari ko, Josue. Ano sabi ng Panginoon? Tumayo ka, bakit ka nakadapa? Pag tayo nagkakamali, balik lang tayo kay Lord. Kaya ito nangyari, Josue, anong ginagawa mo? Nakadapa ka, bakit ka ganyan? Kasi nagkamali po kami. O di, tumayo ka, balik ka lang. Pakinggan mo ulit ang sasabihin ko sa iyo. Ganon din po sa atin. Lahat po tayo nagkakamali. Amen? Sino dito perfecto? Wala. Pero si Lord, perfectong Diyos, upang sa bawat pagkakamali mo, balik ka lang kay Lord. Balik lang tayo kay Lord. Ayun ang mahalaga eh. Kung mayroong pagkakataon na bumaksa ka sa laban dahil hindi ka nakinig sa Panginoon, walang problema. Bakit nga? Dahil nga may awa ang Panginoon sa atin. Gusto niya na bumalik tayo. Kaya nga sabi dito, kalimutan na natin nakaraan, kundi ang hinaharap. Mostly, ganyan tayo eh. Natalo na ako ng unang laban ko eh. Hindi na ako mananalo. Parang si Josue, ang liit na lugar na talo ko, paano ko patatuli ng mga malalaking mga lugar? Di ba ba? Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ito po sabi ni Apostol Paul sa Filipos 3:13. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Hindi ko sinabing naabot ko na ng ganap. Ibig sabihin, yung po sinabi po ito ni Paul, 30 years na siyang Kristiyano. Sino po dito yung 30 years ng Kristiyano? Wala pa kasi yung TBC, ano pa lang, 19. Pero sabi niya, hindi pa naging ganap. Ibig sabihin, nagkakamali pa rin siya. Hindi siya yung perfectong tao. Pero sabi niya dito, kinakalimutan ko na nakaraan na pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap. Ating buhay po ay sa buhay na walang hanggan. Sino pa naniniwala ang buhay mo ay for eternity nakasama ng Panginoon? Tama? Kaya ang focus mo forward. Di mo po ba? Ang buhay natin, we're meant to go forward. Sino po dito ang batay nasa likod? Bakit nasa harap? Para mean forward. Pumunta tayo. Pasulong. Ang paa, saan? Saan po? Sa likod? Hindi sa likod. Harapan. Di ba? Bakit? To mean forward, pagpunta ng forward. Ang ating tenga, nasa likod ba? Hindi. Nasa harapan. Ang ilong, ang bibig, nasa harapan lahat. To move forward. Yun ang nilikha ng Diyos. Ano mga nasa likod lang? Ano nasa likod lang? Hindi ko napansin? Yung nilalabas na dumi. Iwanan nyo na yan. Kasi nga marumi yan. Pero ang paa natin, ang mata natin, ang kamay natin, to move forward. Kaya kalimutan natin ang nakaraan. Lord, ang dami kong kabalbalan noong araw. 10 years ago. Di ba? 12 years ago. Kaya mga nanay, kayo pa yung nagbabalik minsan. Pag sinira mo na ng anak, ano yung ginawa mo? Ma, 10 years ago pa yun, bakit binabalik mo pa? Ganon din sa ating mga laban. Kung tayo dati nagapi ng laban natin sa ating buhay, tayo inilikha ng Diyos to be extraordinary people, to move forward. Huwag na yung nakaraan. Kaya nga sa Isaiah, sabi ng Panginoon, kalimutan yung nakaraan dahil may bago akong ibibigay sa inyo. Ano yung bago na yun? To witness, na maranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Okay? Kung nawala na yung pagdududa natin, ito na mangyayari. Pwede mo nang paniwalaan ang pangako ng Diyos. Sino pa naniniwala sa pangako ng Diyos? Kailangan tinatanong din po yan. Kasi nangyari po kay Josue yan. Sabi din sa Josue 1:3,
ang lahat ng lugar na naapakan ninyo ay ibibigay ko sa inyo gaya ng ipinangako kay Moses. Inulit ng Panginoon, yung ano yung pangako kay Moses, pangako ko rin sa iyo, Josue. Yung pangako ko kay Abraham, because you are the co-heir of Abraham's faith. Lahat tayong mga sumasampalataya sa Panginoon, anumang pangako kay Abraham, pangako din sa ating lahat. Amen? Sino dito yung mga anak ng Diyos? Sabi sa John 1:12, kapag sinasabi mo na ikay sumasampalataya sa Panginoon, ikay ibinilang na anak ng Diyos. Sino ang tatay natin? Ha? Parang may narinig akong Satanas. Ang Diyos. Ibig sabihin ko, anong meron? Dito nga sa mundo, di ba? Ang tatay mo ay isang mayaman, nakilalang tao, tatay mo, wow, gabi ka maglakad, ano? Sino tatay mo? Mo kilala tatay ka? Si BBM. Ganun dati nga eh. Ano? Pero ang tatay mo, the Lord of Lords, the King of Kings, hindi mo pangahawakan yung pangako na yun? Ito yung mga pangako na buong pusong sumasampalataya sa Diyos. Sino yung buong puso sumasampalataya sa Panginoon? Kaya mahalaga po tayong na malaman po natin yung mga pangako ng Panginoon. Ang lahat ng pangako, ito ba maganda? Ang lahat ng pangako ng Panginoon matutupad. Amen? Sino naniniwala matutupad ang lahat ng pangako sa iyo ng Diyos? Pinatotohanan mismo yung kay Josue. Noong saan na yun? Nung bago pang mamatay si Josue, ito sabi niya sa Josue 23:14, malapit na ako mamatay, nalalaman niyo ng buong puso nyo't kaluluwa na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako sa inyo. Wala kahit na isa na hindi niya tinupad. Anong pinangako? Mabubuting bagay. Ganon ang kagandahan ng Panginoon. Walang ibibigay na pangako sa iyo ang Panginoon na ikasasama mo. Kaya pag isang battle, ibinigay mo kay Lord, walang resultang hindi maganda. Puro maganda. Bakit? Ang ipinangako niya ay mabuti. Kaya nga sabi ng Panginoon ipagpapatuloy ko ang aking mabubuting gawa sa inyo. Kaya pag ikay buhay pa, may layunin sa iyo ng Diyos, parang hindi nababago buhay ko, Pastor. Okay lang yung bakit ipagpapatuloy pa rin ni Lord yung pagbabago ng buhay sa iyo. Kasi nga, ganun si Lord matumupad ng pangako niya. Ang ating mga asawa, Pastor, yung asawa ko, ilang taon ko na pinagpe-pray, ipag-pray mo pa. Lalo. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Na kanyang tutuparin ang pangako na yun. Ang ating Panginoon ay tapat. Ang tanong, alam mo ba yung mga pangako ng Diyos sa iyo? Di ba? Yung ganun Oo, wala kang pagdududa. Alam mo ba yung pangako sa iyo ng Diyos? Kasi bakit? Kasi yung pangako ng Diyos ay magbibigay lalo sa atin ng kalakasan, tagumpay, at suporta ng Diyos. Kaya nga napakahalaga. Alam niyo po ba, kaya naman magtagumpay ng mga tao Bakit? Nandiyan ang Bible Ang problema lang, kaya hindi natin alam ang pangako ng Diyos, hindi natin inaalam, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ay, kaya pala ibigay ni Lord to. Unang-una, sabi nga dito, sa Josue 1:15, ang walang sino man tao magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kalakasan ibibigay ni Lord. Kung paano ako'y nakasama ni Moses, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Alam niyo po ba si Josue, nung pinili siya ni Lord, ilang taon? Guess. Sinong gusto mong mag-guess? Ilang taon? Dinibigyan ko ng candy pag nakatama. Ayaw. Gusto. Pastor, baba no, candy lang. Ilang taon? 80 years old. Tapos sasabihin mo, ikaw ang makikipaglaban, conquering the land para sa aking bansang Israel. Lord, 80 years old na ako Pero bakit? Dahil merong tagumpay ng kalakasan kapag ibinibigay mo kay Lord ang laban. Kaya tayo naging maramdamin, lalo na yung mga laging hinang-hina. Kasi yung laban, kinakanya mo Di mo napansin? Pero pag ibinigay mo to, yung laban kay Lord, para ang lakas mo. Bakit? Alam mo kasi si Lord na nakikipaglaban. May kapayapaan ka, may kagalakan ka. Tama? Kaya itong si Josue, sabi ni Lord, ibigay mo sa akin laban. 80 years old na to sino po dito mga makinig kayo, mga senior.
Kapag buhay po tayo, may layunin pa rin sa atin ng Diyos. Kaya yung retirement, hindi po sa mananampalataya, iba po ang ibig sabihin po nun. Retire. Ibig sabihin, magpapalit ka lang ng gulong para sa another journey ng buhay mo. Amen? Papalitan mo lang yung gulong for another journey. Hindi yung matanda na, mararamdamin pa. Di ba po ba yung mga senior? Huwag niyong isipin yun. Si Joshua nga, 80 years old, gagamit pa ni Lord to conquering. Hindi lang basta-basta, physical and spiritual kasama. Kaya makikita natin ito, may kasama po itong kalakasan sa atin. Kaya hindi mo pwede sabihin, ay matanda na ako. Hindi. Kasi bakit? Alam sa pag-aaral nga po daw, yung 80 years old, yan pala makikita yung yung pagiging talagang ng isang tao. Kaya makikita po natin, yung kalakasan, ibibigay ng Panginoon, lalo sa mga laban natin sa buhay. Pangalawa, ito yung bibigyan ka ng tagumpay ng Panginoon. Magpakatatag ka sa Joshua 1:7, at magpakatapang, sundin mo mabuti ang lahat ng kautusan na ibinibigay sa iyo ng lingkod. Kung si Moses, huwag mo itong kalilimutan upang magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Kapag inuutusan po tayo ng Panginoon, sumunod ka lang kasi magtatagumpay ka. Bakit? Kaya nga lagi tayong binibigyan ng tagumpay. Bakit? Unang-una nga, dahil po kasama natin ang Panginoon. Kailangan mo lang sundin ang Panginoon. Kasi pag hindi natin sinusunod, ba't kaya nangyari sa buhay ko to? Ang tanong, sinunod mo ba si Lord? Kaya dito sinasabi ng Panginoon, di ba, sundin mo mabuti ang lahat ng kautusan. Madalas sa atin, sinusunod natin, convenient lang tayo eh. Pag medyo, Pastor, kung maganda yung pinasasabi ni Lord, gawin ko. Pero pag hindi, ayaw. Ano mga kabataan, di ba? Sabi ni Lord, pag hindi mananampalataya, huwag kayong makikipamatok. Di ba? Kung makalingkis pa naman yung babae, parang sawa. Kaya para kakanta ka pa, hindi ko kayang tanggapin na mawawala siya sa akin. Yun ang problema eh. Di ba? Kaya nangyari, battle. Bakit? Between God tsaka yung lust of flesh. Anong nangyayari? Umiyak. Bakit? Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga yung obedience, hirap ngayon, saya later. And disobedience, masaya ngayon, iyak later. Ayan po ang katotohanan. Kaya po mahalaga, kung gusto nyo magtagumpay, sumunod sa Panginoon, ang maganda rito, bibigyan ka ng katapangan, katatagan ng ating Panginoon. Yun ang mahalaga. Ano pa para magtagumpay? Pangatlo, sabi dito, huwag mong kalilimutan, basahin na aklat ng kautusan sa Joshua 1:8. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Sabi ko nga po sa inyo gusto nyo ng tagumpay? Basahin nyo Bible. Kaya nga tayo may binibigay dito, yung Bible reading program Hindi ko, Pastor, hindi ko alam kung paano ko ayan na. May apps pa, di ba, sa Bible, sa cellphone. Sino may mga cellphone dito? Tingnan nyo, yung palang sinungaling. Lahat tayo may mga cellphone, ha? Sino ito? Baka magtanong dapat ako, sino walang cellphone dito? May magtataas. Pero karamihan dito may cellphone, di ba? Ang dami pong apps. Lahat nga po ng salita, meron Cebuano, Ilocano, Tagalog, Bisaya, lahat ng translation nandyan na. Wala ka na maidadahilan. Ang tanong, nagbabasa ba tayo? Gusto ko maging tagumpay. Ang problema mo, ginagawa mo, layo-layo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun, sasabihin mo, gusto kong maging matagumpay. Ang layo-layo na sinasabi doon sa Bible ng ginagawa mo. Kaya kung gusto mo magtagumpay, lalo pa sa laban natin, magbasa ka ng salita ng Diyos. Sabihin sa katabi mo, huwag mong kalimutan magbasa. Kung ngayon pa lang, kumuha na kayo. Mamaya, mamimigay tayo ng Bible reading program. Okay? Sumali po tayo sa mga temple group natin. Okay? Ang Diyos ay may pangako ng suporta. Yun ang maganda sa Panginoon Yung magbibigay siya ng utos, ibigay mo sa akin yung laban na yan. Ano ba? Ano maganda Pag sumunod ka sa Kanya at ibinigay mo, susuportahan ka niya. Huwag kang mag-alala. Ganito ang sabi ng Panginoon sa Joshua 1:9. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. May pagpapaalala. Kaya pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kakausapin ka niya. Kung gusto mo magtagumpay, kakausapin kita through words ng aking salita. Sa panahon ba naman natin ngayon, may ganun pa, maaari. By yung vision. Pero mostly sa salita ng Diyos tayo kinakausap ng Panginoon. Kasi baka pag matakot ka, pag bilang dumating si Lord,
mamamatay ka na talaga. Wala pa nakakita sa ng Panginoon eh. Kaya ang Bible, ang sabi nga dito, di ba? Huwag tayong matakot, sabi nga nun. Taas na ba ako? 1:9, okay. Huwag kang matakot doon kayo manghina dahil akong Panginoon na yung Diyos, ikasama mo kahit saan ka pumunta. Lagi tayong sinasabihin, ilang beses sinabi ng Panginoon? Lagi niyo akong kasama until the end of the world. Kaya nga sa Mateo 28:19, the Great Commission. Sinabi ulit ng Panginoon yun, gawin niyo yan na maging disciple ko. Huwag kayong mag-alala. Bakit? Kasama niyo ako. Every time tayong inuutusan ng Panginoon, hindi niya pwedeng sasabihin na iiwanan kita o pababayaan. Laging sinasabi ng Panginoon, pag inutusan kita, i-let go yung battle na yan, huwag kang mag-alala dahil kasama mo ko sa laban na yan. Yun ang maganda sa Panginoon. Lagi ka tayong nakasuporto sa Kanya. O anak-anak, babaksak ka, tayo ka. O anak-anak, sumusuray ka, bakit? Hindi ganyan. Steady ang pagtayo. Yung nakikita, o anak, may ginagawa ka na masama, gagamitin ng ibang ating mananampalataya para tayo sitahin. O mga pagsubok, ginagamit ng Panginoon na para lalo tayo maging matatag. Nakita natin? Nakasama natin ang ating Panginoon. May pangako siya. Na? Di lang yon, mga pangangailangan. Mostly, yan ang mga battle ng mga nanay. Di ba? Yung pangangailangan. Ano po sabi ng Filipos 4:19? At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Sino magbibigay? Ang Panginoon. Ang pangangailangan lang po, hindi yung gusto natin. Yung gusto kong bumili ng gando, ano sabi ni Lord? Needs. Pangangailangan lang po. Sa kanyang, pangangailangan, kasaganahan, mayaman ng ating Panginoon. Hindi, Pastor, masama na humingi ng kotse, ng mga bagay. No, pero ibibigay muna sa'yo yung need mo talaga. Yun ang ibibigay ng Panginoon. Ito lang po yung privilege sa mga nakay Kristo Jesus. Yung mga may sumasampalataya. Yung mga nakay Kristo. Kaya naulit ko po yung sino nagbibigay? Ang ating Diyos. Bakit? Mga magulang ganito. Anak, mag-aral kang mabuti. Bakit, Nay? Pag nakapagtapos ka na, iahon mo kami sa kahirapan. Lahat ng utang namin, bayaran mo. Lahat, nasan si Lord? Di po masama yung ganon. Kaya ito problema. Nangyari sa anak, nagluko. Baksak ang pag-asa. Sira ang battle, talo na ako. Kaya dapat una-una natin iniisip, ang nagbibigay ng pangangailangan ng ating Panginoon. Amen? I-bless o ipanalangin mo yung anak mo. Pero wag mong iasa lahat sa anak mo kasi pag nagka-problema, eto na. Kaya nga, ang Diyos ang nagbibigay ang mga nakay Kristo. Hindi po sinabi yung masama magbigay yung mga anak, no. Pero ang tiwala po natin dapat nasa Panginoon. Yung giver, yung nagbibigay talaga ng pagpapala. Kaya mag-aral ka mabuti, anak ka, kahit hindi ka na magsimba, kahit hindi ka na sumunod kay Lord, basta makatapos ka, maganda yung babaksak ka ni Lord. Ang lahat hindi sumusunod kay Lord, ipapahiya niya, nagmamataas ka. At ito pa, ano pa yung katagumpayan ng ibinigay ng Panginoon? Yung pinaka-kailangan ng tao. Ano yon? Ano na? Yung unang-unang binigay sa atin ng battle na tapagtagumpayan natin. Ano po yon? Kamatayan. Yun ang kailangan talaga ng tao. The great need ng tao. Anong kamatayan na yon? Na lahat tayo mapaparusahan ng Diyos. Na lahat tayo mapupunta sa dagat-dagatang apo, sa impyerno. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pero yan po ay ginapi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya pag minsan, yung battle natin, maliit na nga lang yan eh. Bakit? Ang unang-unang battle na pinagtagumpayan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kamatayan. Ano po sabi niya sa 1 Corinto 15, 55-57? Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? May kamandag lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan at may kapangyarihan ng kasalanan dahil sa kautusan. Ngunit, salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tanungin natin sarili natin, yung pinaka
battle dapat ng tao sa sangkatauhan na panalunan na natin. Yung tagumpay na yun sa pamamagitan ng kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Tanungin natin sarili natin, ano bang battle meron ka na hindi kayang pagtagumpayan ng ating Panginoon Kristo? Kung yung pinaka-makamandag na labanan ng tao sa sangkatauhan ng kamatayan na mapaparusahan tayo, pinagtagumpay na natin. Ano pang battle ng buhay natin na hindi kayang bigyan ng tagumpay ni Lord? Ang tanong lagi, naibigay mo ba kay Lord yung laban na yan? Yung labanan ba yan, yung battle sa buhay mo, naibigay mo ba kay Lord? Tatanungin ko po kayong lahat. Sa lahat po sa atin to, at the end of this message ni Lord, hanggang ngayon ba hawak mo pa rin yung labanan na yan? Kung yung mismong pinakatagumpay ng sangkatauhan na pagtagumpayan natin, pero bakit hindi mo maibigay? Tatanungin ko po kayo, sino pong handang ibigay yung laban niya sa Panginoon ngayong umagang ito? Pakitaas ang kamay. Sino yung gustong ibigay ang laban mo para sa Panginoon? Everybody, gusto niyo po? Praise God, tayo po lahat ay manalangin. Yes, Lord and Heavenly Father, Lord, nakita niyo po, Panginoon, yung mga nagtaas ng kamay. Maging sa amin, mga hindi nagtaas. Alam niyo po yung lahat sa amin, Lord God. Alam niyo po yan, Panginoon, wala kami maitatago sa inyo. Lord, salamat na lamang, Panginoon, sa pinakahuling verse na ibinigay mo sa amin, sa mensahe mo. Lord, kung paano pinagtagumpayan ng aming Panginoon sa Kristo, yung pinakamahalagang battle ng buhay namin, ang kamatayan. Pero napagtagumpayan po namin yon. Sinasabi niyo po sa aming lahat ngayon, Lord, ano yung battle mo ngayon, anak? Ano yung pilit na labanan sa buhay na hanggang ngayon nagpapatuloy yung laban na yan? Tinatanong ka ng Panginoon, anak, nasa kamay mo pa rin ba yung laban na yan? Pilit mo pa rin ba niyayakap yung labanan na yan? Pilit mo ba pinagsusumikapan na mapagtagumpayan sa pamamagitan ng iyong lakas, ng iyong talino, ng iyong kakayahan ng laban na yan? Anak, mapapagod ka. Anak, manghihina, manlulupaypay ka. Mawawalan ka ng pag-asa. At sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng laban ko, Panginoon. Hanggang sa pinakamaliit, hanggang sa pinakamalaki, Panginoon, ibinibigay ko sa inyo, wala akong ititira. Gusto kong makalaya, Panginoon, sa labanan na ito. Gusto ko, Lord, masumpungan yung tagumpay. Kung saan kayo ang nagtaas ng bandera ng tagumpay. Lord, sihisatin niyo po ang aming mga puso. Lalo ng isipan namin na patuloy kami nagdududa, Panginoon. Kaya yung kakayahan at kapangyarihan. Lord, mananampalataya kami. Lord, itinangay mo kami para sa iyo. Kami mga anak mo, Panginoon, kami na kay Kristo. Lord, we are extraordinary because we have extraordinary God. Kaya narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa inyo. Ibinibigay ng buong puso't pananampalataya at tanggapin niyo po yung mga laban na ito. Lord, marami po kami mga laban in different area of our lives. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, alam niyo po yan. Pero Lord, naniniwala kami. Magtatagumpay kami. Sapagkat lagi mong pinapaalala sa amin na kasama namin kayo sa bawat laban na meron kami. At pagkasama namin kayo, alam namin na magtatagumpay kami sapagkat kayo ang magbibigay ng tagumpay sa lahat, Panginoon. Hindi na kami magmamataas, Panginoon, kundi mananampalataya kami sapagkat kayo ang kasama namin, Panginoon. Lord, we thank you so much, Lord. We glorify you, we honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.